Hello, my dear Leo. Welcome back to Practical Mystic. Unang-una sa lahat, maraming salamat sa inyong suporta, sa inyong pakikinig, panonood, sa inyong likes, subscriptions, and shares. Kaya po kasi marami ng pagkakataon na hindi ako nagkaroon ng tarot reading para sa iyo, my dear Leo. Pero sa katunayan, gustong-gusto ko talaga. I really want to have more opportunities to do tarot reading for all the signs. Sadyang masyadong maraming pinagkakabalahan. Pero ang mahalaga is nagkaroon ako ng pagkakataon ngayon na basahin ang mensahe na nararapat mong marinig or makita mula sa Lightseer Tarot Deck natin. Okay? So, sa session na ito, alamin natin kung ano ang nais mong malaman para sa buwan ng Mayo. Let's dive in. Okay, so ito lahat ang mga cards para sa iyo, my dear Leo. Meron kang 5 cards sa pinakaunang hanay, 4 sa pangalawang hanay, 3 sa pangatlong hanay, 2 sa pang-4 na hanay, at 1 card sa pang-5 hanay. Okay. So, unahin natin ito. Ito ang tinatawag na 9 of Swords. 9 of Swords, ibig sabihin, nalagpasan mo na yung victim mentality, no? Nalagpasan mo yung mga kaisipan na gumagambala sa iyo na maaari nakapagbigay sa iyo ng kalambutan. At dahil nalagpasan mo na itong mga victim mentality or suicidal thoughts or negative thoughts na ito, hindi ka na nakadama ng kalungkutan. In fact, ikaw na ngayon ay masaya dahil nalagpasan mo ang victim mentality. Okay. At ang katabi nitong card ay the King of Swords. The King of Swords, ibig sabihin, hindi mo palubos alam ang katotohanan sa likod ng mga pangyayaring ito, pero ang mahalaga is nalagpasan mo yung mga suicidal thoughts. Kasi yung suicidal thoughts pumapasok din sa isipan ng isang tao kapag nakadama ng matinding pagsubok ng tao, nakadama ng matinding problema. Okay? So, yung problema nandyan pa rin, pero hindi mo pa naiintindihan kung bakit nagkaroon ng problema o hindi mo pa napag-isipan kung ano ang dapat gawin para malampasan mo yung problema na kinakaharap mo sa buhay. At kahit hindi mo pa alam kung anong dapat gawin para malagpasan ang problema, ang mahalaga is hindi ka nakapag-isip na magpakamatay or nalagpasan mo yung suicidal thoughts. Okay? Tapos
sa pagitan ng King of Swords at saka Nine of Swords, ito silang dalawa actually is mental air energy. Tapos in between them is the King of Pentacles. The King of Pentacles, ibig sabihin, sa kabila ng problema na kinakaharap mo, parang kalmado ka na ngayon. Hindi ka na nag-iisip ng ikaw ay napagkawais or mataas ang iyong karunungan na nalagpasan mo ang mga suicidal thoughts mo. Life is full of problems that makes it enjoyable at the same time. More lessons to learn, and that's a good life. Tapos ito, Five of Swords. Wala ng mga kaisipan na gumagambala sa isip. Parang ito ang confirmation sa Nine of Swords. Hindi ka na nagkaroon ng kaisipan na gusto ko na mapakamatay. Sana pinatay ko na lang si ano. Sana pinatay na lang ni ano. Ang ako, parang ganun. Wala na yun. Yung mga negative na kaisipan. Balik sa mga at dahil hindi mo pa alam kung katutunan sa likod ng problema na kinakaharap mo. At sa gitna ng problema na hindi ka man kailan, hindi ka nakadama ng pagbabalak na magpakamatay. So, sa kasalukuyan, ikaw ay masaya. Okay? Ay, naging positibo ka sa gitna ng problema. Okay? Kahit konting ideya na gusto mo mamatay, hindi yun na nangyayari sa iyo. Sa katunayan, you are living in the moment wonderfully and happy. Okay? Feeling so alive and energetic. Yun ang nakikita ko, enerhiya sa the sun. The sun is pangalawang arcana part sa inyo. Tapos ito, the Page of Pentacles. The Page of Pentacles is ang Pentacles kasi, it is a material earth energy. So, ibig sabihin, ito ay may kinalaman sa financial aspect. Sa iyong pera or negosyo. Ibig sabihin, Page of Pentacles. Kailangan mo bantayan ang iyong pera sa ngayon. Make it well protected. Okay? Kasi parang may umakaligid ng mga tao na gustong agawin sa iyo ang pentacle na ito. Itong ibon na ito, gusto niyang agawin yung pentacle na meron sa iyo. Pero, huwag kang mag-alala kasi maliit lang man yung kinukuha niya sa iyo. Ang mahalaga is meron kang malaki na pentacle dito na naka-intake sa bangko o sa isang masikretong lalagyan, no? At saka meron ka pong pentacle dito at saka dito. So, huwag kang mag-alala. Konti lang yung nakuha sa iyo. Hindi talaga yung buong kayamanan. Okay? So, pinapaalala ka sa pentacle na ito, Page of Pentacles, na maging vehilente or maging mapagmatsyag or mapagbantay sa iyong mga kayamanan. Tapos sa pagitan ng Five of Swords in reverse at saka Five of Pentacles in reverse is ito, the Six of Cups. The Six of Cups, ibig sabihin, pagbabalik tanaw sa nakaraan.
Maaring ito ang Six of Cups, ang dahilan kung bakit ikaw ngayon ay nalagpasan mo itong negative thoughts na gusto mo magpakalatay dahil sa problema na pinakaharap mo sa buhay. Okay? Nalagpasan mo siya dahil natuto ka sa mga karanasan mo sa nakaraan. Okay? At ngayon, masaya ka dahil nalagpasan mo ang victim mentality na yan. And ito, the Knight of Wands. Ang nakikita ko dito sa the Knight of Wands, by the way, this is creative fire energy. May apoy dito sa likod, nakikita mo ba? May pangalawang apoy, pangatlong apoy, at saka pang-apat na apoy. So, ibig sabihin, kung ipagpapatuloy mo ang nasimulan mong proyekto na kung saan doon ka masaya, ginagawa mo ito dahil masaya ka kapag ginagawa mo ito. Tapos, itong gawain na ito ang nakapagbibigay sa ng creativity at saka fulfillment of your soul. Kung ipagpapatuloy mo yan, maraming pintuan ang bubukas sa iyo. Maraming oportunidad ang mag-a-attract sa iyo. Maaring panibagong job opportunity, panibagong kasosyo, panibagong kaalyansa sa negosyo, or maaring panibagong karelasyon sa buhay. Okay. So maganda kapag gawin mo ang isang bagay na kung saan doon talaga tayo tinatawag, no? Parang yun ang purpose ng ating kaluluwa. Kapag magawa mo yun, doon lumalabas or nag-a-attract sa atin yung blessing. Only if we do. Parang kagaya din siya sa expression na our blessings is tied to our purpose. So we need to know our purpose, fulfill that purpose so that we can enjoy the abundance of the universe. Parang magkasing kapareha din ng kahulugan sa mensahe na makikita sa Biblia na seek first the kingdom of God and all these things shall be added to you. So ibig sabihin, gawin natin ang isang bagay na kung saan tayo tinatawag ng ating kaluluwa para ma-fulfill ang ating life purpose. At kapag ginawa natin yun, hindi tayo pababayaan ng universe. Ibibigay niya sa atin ang abundance na narakit sa atin. It is our birthright to be abundant. And therefore, He will provide. He shall provide all the things that we need and the things that we want that deserves us. Tapos, sa pagitan ng Six of Cups at saka Knight of Wands is ito ang Six of Swords. Six of Swords, ibig sabihin, kapag nagawa mo ang bagay na ito, maaring maihahatid ka sa mga lugar na hindi mo pa napuntahan. Parang nagkaroon ka ng pagkakataon na makapunta sa ibang lugar nang dahil lang sa talento na meron ka. Bibigyan kita ng halimbawa. Ang halimbawa ko ay itong yung mga singers kagaya ni Angeline Quinto, Sarah Geronimo. Lumaki sila sa kahirapan actually, pero meron silang talento na kung saan doon sila masaya. Pinagpapatuloy nila ang
improve ng kanilang talento. At ang talento na yan, ang siyang oportunidad, ay ang siyang dahilan o naghatid sa kanila sa rurok ng tagumpay at nakapagbigay sa kanila ng maraming oportunidad para maging artista, oportunidad para hikayatin ng ibang tao na kumanta sa isang lugar, magkaroon ng concert. So it is also an opportunity for them to earn money, oportunidad para sumikat, para mabago yung kanilang buhay, no? Yumaman sila dahil sa talento na yun. So yun ang sinasabi sa Six of Swords na ito, na kung saan kapag ginawa natin ang bagay na kung ano man yung talento na meron tayo, kung ano man yung bagay na meron tayong creativity, kung saan lalabas sa ating creativity, ibig sabihin maihahatid ka sa mga lugar na hindi mo pa napuntahan never before, no? Okay, so pinapaalala ka ng universe na gawin mo, alamin mo kung anong talento na meron ka at gawin mo ito para maihahatid ka sa lugar na hindi mo pa napuntahan kailanman. Tapos ito, the Queen of Pentacles, hindi ka pinapaalala ka dito na maging makampante ka sa sarili mo, kasi yung self-confidence is hindi man yan ang sikreto sa tagumpay, pero malaking factor yan para yung mga tao tumitingala sa iyo, para magkaroon sila ng pagtitiwala sa iyo na karapat-dapat kang katanggap na nakakabot. At meron kang King of Pentacles, ito kasama ang dasal. Ibig sabihin ang masyadong hindi mo pa hindi pa lubos mong maintindihan ang puno at dulo ng lahat sa problema na kinakaharap mo. Parang although na nalagpasan mo na yung mental thoughts, yung I mean suicidal thoughts or victim mentality, kahit nalagpasan mo yun, pero not totally na nagkaroon ka ng, hindi ibig sabihin na nagkaroon ka na ng mental clarity. So, anyway, ang mahalaga is sa patuloy natin pakikibaka sa malalagpasan din natin yun. Pero ito, nagkaroon ka na the Wheel of Fortune in reverse, kasi hindi mo na kaya ng balance ito feminine energy mo at saka masculine energy mo. Okay, itong feminine energy at saka masculine energy, ito sila yung mga enerhiya ng ating utak. Okay, yung feminine energy is actually responsable sa right brain hemisphere ng ating utak. At saka itong masculine energy is responsable para sa left brain hemisphere ng ating utak. So ibig sabihin, maring isa siya na dahilan kung bakit hindi ka nagkaroon ng mental clarity, kasi hindi pa balance yung masculine at feminine energy sa